Tigilan mo na ang kasusunod sa akin. Kung ayaw mong ipagkalat ko sa lugar natin kung sino ka, kilala kita. Kaya wag na wag mo akong susubukan, aswang ka! Ang mundo ay nababalot ng hiwaga at misteryo. Maraming mga kakaibang bagay at pangyayari ang mahirap ipaliwanag at paniwalaan. Isa ako sa mga taong naniniwala na may mga iba pang nilalang na naninirahan sa sanlibutan. May nagbabantay sa kalikasan. Kung minsan, ang mga hindi pangkaraniwang nilalang ay nakakasalamuha natin sa araw-araw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Connie. Dito na ako naninirahan sa Maynila, kasama ang aking pamilya. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Ingkong, ay personal kong karanasan at ng aking mga magulang. Panahon ito ng kabataan ko sa probinsyang aking pinagmulan. (1990) Mindoro. Dahil mahirap ang buhay sa probinsya, dumating sa puntong hindi sapat ang kinikita ng mga magulang ko sa pagbubukid at pangingisda. Lalo na at 5 kaming magkakapatid. Kaya napilitan ng abing ina na lumuwas ng syudad upang mamasukan bilang kasambahay. Dahil panganay ako sa magkakapatid, sa akin naiwan ang obligasyon ni nanay. Pinagsabay ko ang pag-aaral at pag-aalaga sa aking 4 na kapatid. Ako rin ang nakatoka sa paglalaba, pagluluto at pag-aasikaso ng bahay. Mahirap talaga para sa akin dahil 12 taong gulang pa lamang ako noon. Halos hindi ko na-enjoy ang pagiging teenager dahil sa mga obligasyon sa buhay sa aking murang edad. Nakakapaglibang lamang ako noon tuwing may mga programa sa paaralan at sa kabutihang palad ay pinapayagan naman ako ni tatay. Konting oras lamang yon kung tutuusin dahil kailangan ko ring umuwi kagad. Pero kahit papano ay nagiging masaya ako kasama ang aking mga kaklase at malalapit na kaibigan. Bawal na bawal din kaming abutin ang gabi sa daan dahil bukod sa walang kuryente noon sa aming lugar, takot din kami na baka may makasalubong kaming delikadong nilalang kagaya na lamang ng aswang. Merong isang pagkakataon, habang pauwi kami ng mga kaklase ko galing eskwelahan, may nadaanan kaming bayabasan. Dahil sa udyok ng aking mga kasamahan, pansamantalang nawala sa aking isipan ang mga naghihintay na gawain sa akin pagdating sa bahay namin. Nawili kami dahil hitik sa bunga ang mga puno ng bayabas. Kanya-kanya kaming lagay sa bag at bulsa ng aming paldang uniforme sa eskwela. Sa sobrang saya namin, hindi na namin namalayan ang oras. Kaya nagulat kaming lahat ng maya-maya na pagtanto naming laganap na pala ang dilim sa paligid. Nagkatinginan kaming lahat at napatigil sa aming ginagawa. Naku, lagot! Gabi na pala. Paano yan? Tiyak na pagagalitan ako ni nanay at tatay. Eh di lalo naman ako. Ang dami ko pang gagawin pag uwi. Magsisilong ng mga alagang hayop, mag-iigib ng tubig at magluluto ng hapunan. Bigla akong kinabahan. Tiyak na galit na sa akin si tatay. Lalo na at gutom na yon. Dahil sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Baka nag-iiyakan rin ang mga kapatid ko. Lalo na ang bunso naming 3 taong gulang palabang. Agad kong isinukbit ang bag ko at isinut ang aking tsinelas. Umuna na ako sa paglalakad habang pinapagpaga ng aking unipormeng may mga dumikit na dahon ng bayabas. Nagsipagsunuran naman ang lahat ng kasama ko na alam kong maliban sa takot na mapagalitan pag-uwi, ay kabado rin dahil unang beses pa lamang maaabutan ng dilim sa daan.
Maya-maya pa, habang sabay-sabay kaming naglalakad, napansin ni Sylvia na parang may sumusunod daw sa amin. Kahit kinakabahan, ay tumigil ako at dahan-dahang lumingon. At nakita kong may sumusunod nga sa amin, isang puting kabayo. Sa aming probinsya, ang mga hayop ay hindi hinahayaang nakaalpas, lalo na kung gabi na. Kaya nakapagtatakang may kabayong puti na bigla na lamang lumitaw sa aming likuran. Wala naman kaming nadaanan pagkagaling sa eskwelahan at hindi namin yun napansin noong kami ay nasa bayabasan. Muli kami nagkatinginan at sabay-sabay na nagtakbuhan. Dali, takbo! Huwag mo ko iwan! Bilisan mo! Dalian mo! Sandali lang! Pabilisan. Walang lingon-lingon. Wala na kaming pakialam kahit matapon pa yung mga bayabas na nasa bulsa namin. Ang tanging mahalaga lamang nung oras na yon ay makauwi kami sa kani-kanyang tahanan. Mas lalo kaming inalipin ng takot nang maramdaman naming mabilis ring tumatakbo ang puting kabayo. Na para bang puntirya talaga na kami ay maabutan. Pagdating namin sa tapat ng bahay ni Aling Delia, yung bantog na aswang sa aming lugar, ay biglang nawala yung puting kabayong humahabol sa amin. Lalong tumibay ang paniniwala namin noon na aswang nga si Aling Delia. At maya-maya pa, nanlaki ang aking mga mata nang makita ko siyang nakasilip sa may bintana. Titig na titig siya sa akin. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko noong mga oras na yon. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Ano ka ba, Connie? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang layo na ng mga kasama natin, oh! Tara na at baka mamaya makita pa tayo ni Aling Delia! Saka pa lamang ako natauhan ng hilahin ako ni Sylvia. Magkahawak kamay kaming tumakbo papalayo sa tapat ng bahay ng aswang na si Aling Delia. Laking pasasalamat ko kay Sylvia. Dahil kahit iniwan kami ng iba naming mga kasama, hinintay niya pa rin ako. Totoo pala talaga ang kasabihang malalaman mo kung sino ang tunay mong kaibigan sa oras ng kagipitan. Mahabang paliwanag ang nangyari pagdating ko sa bahay. Mabuti na lamang at hindi mainit ang ulo ni tatay. Nakapagluto na rin siya ng hapunan pagdating ko sa amin. Kaya lamang ay hindi pa sila kumakain dahil hindi pa kami kumpleto. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng aking ama na inakala kong pagagalitan ako. At dahil nakonsensya ako sa aking ginawang pagpapagabi ng uwi, ikinuwento ko kay tatay ang nangyari sa aming pag-uwi. Dahil doon, naikwento niya sa akin ang naging karanasan din ni nanay noon. Ayon kay tatay, isang beses daw ay ginabi ng uwi si nanay galing sa paglalako ng isda. Pagdating daw niya sa tapat ng bahay ni Aling Delia, nakita niyang nakatayo roon ng matandang babae na tila ba may inaabangan. Doon din daw kasi dumaan si nanay bago maglako. Ang bahay ni Aling Delia ay nakatirik sa boundary ng barangay namin at ng kasunod na baryo. Matandang dalaga si Aling Delia at pilay ang isang paa. Tanging saklay ang katulog niya para makakilos sa kanyang bahay. Kakatuwang wala ring sumasama o umaalalay sa kanya na kamag-anak niya kahit isa. Napakalayo ng bahay niya sa mga kapitbahay, kaya nakakatakot, lalo na tuwing gabi.
ang usap-usapan daw. Kaya napilay ang matanda ay dahil nahampas ito habang nangangaswang. Nagulat daw noon si nanay nang batiin siya ni Aling Delia. Ginabi ka yata, Shirley. Abae, ang aga-aga mo nagsimulang maglako. Saan ka ba nakarating ng paglalako? Ho? Sa pangatlong baryo pa nga ho mula rito sa inyo. Pinilit ko ipaubos dahil sayang naman ang lakad kung magtitira pa ho ako. Ganun ba? Sige na. Baka hinihintay ka na ng mag-aama mo. Mag-iingat ka, ha, Shirley? Tatanungin pa raw sana ni nanay si Aling Delia kung bakit gabi na ay nasa labas pa ito. Kaya lamang ay bigla na lamang yung nawala paglingon niya. Kaya naman biglang kinabahan si nanay at binilisan ang paglalakad. Maya-maya raw ay may naramdaman itong tila sumusunod sa kanya. At nang lumingon si nanay, may nakita siyang isang malaking puting aso. Alam ni nanay na hindi yun isang pangkaraniwang aso labang, kundi isang aswang. Kaya kahit natatakot, ay nilakasan ni nanay ang loob niya at pinagsabihan ang puting aso. Tigilan mo na ang kasusunod sa akin. Kung ayaw mong ipagkalat ko sa lugar natin kung sino ka, kilala kita. Kaya wag na wag mo kung susubukan, aswang ka! Pinilit daw ni nanay na magpanggap na hindi natatakot sa harap ng aswang. Kahit ang totoo ay nangangatog na ang mga tuhod nito sa labis na takot. Nakipagtagisan daw ng tingin kay nanay ang puting aso. Pero maya-maya ay umalis na ito. Noon pa lamang nakahinga ng maluwag si nanay. At sigurado siyang ang puting aso na yon ay walang iba kundi si Aling Delia. Tay, sigurado po ba kayong si Aling Delia talaga ang aswang? Di ba pilay po siya? Parang ang lungkot nga po ng buhay niya kasi mag-isa lang siya sa bahay niya. Wala siyang kasama kahit kapatid o pamangkin man lang. Hindi sumagot si tatay sa aking sinabi. Tahimik lamang siya na tila may malalim na iniisip. Maya-maya pa ay nagpatuloy muli siya sa pagkukwento. Nung binata pa lamang ako, nagtatrabaho ko sa bakery na pag-aari ng pinakamayaman dito sa ating lugar, si Aling Nieves. Ngayon ay kilala na Lola Ebeng. Isang hapon, habang papauwi ako sa amin, may napansin akong isang bake na sunod ng sunod sa akin. Nung una, hindi ko yung pinapansin. Pero nung malapit na ako sa bahay ni Aling Delia, nagtaka pa rin ako dahil sinusundan pa rin ako ng biik. Kaya tumigil ako at nilapitan yon. Inilapag ko na muna sa lupa yung mga dala kong sako ng harina. Hinihingi ko kasi yun kapag wala ng laman para lagyan ko ng kahoy ng panggatong. Teka, kanina ka pa sumusunod sa akin ah. Gusto mo iuwi na lang kita? Kapag sinuwerte ka nga naman. Ang gandang biik, mataba at napakaamo pa. Sa tuwa ko, iniligay ko yung puting biik sa loob ng sako. Bala kong alagaan at ibibenta kapag malaki na. Bahala na kung kaninong alaga yon. Hindi ko naman kasalanan kung bakit napunta sa akin. Siya naman yung habol ng habol eh. Kaya lamang, habang naglalakad ako, ay may napansin akong kakaiba. Bigla kasing bumigat yung daladala ko. Teka, bakit parang bumigat yata bigla? Wala naman akong ibang ilagay dito sa sako kundi yung bake ah. Dahan-dahan kong ibinaba ang dala kong sako. At laking gulat ko. Dahil pagkalapag ko noon sa lupa, bigla na lamang tumambad sa akin si Aling Nieves? Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan, lalo na sa aking natuklasan.
na ang amo ko pala ay isang aswang. Huwag ka maingay, Arturo. At huwag ka rin matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung nahipnotis mo ba ako ng mga oras na yon. Pero sinunod ko ang sinabi niya na huwag ako maingay at matakot. Pinatunayan niya rin ang sinabi niyang hindi niya ako sasaktan. Ang tanging naramdaman ko ng mga oras na yon ay ang matinding pagkagulat. Tinulungan kong makalabas sa sako si Aling Nieves at pagkatapos ay muli niya akong kinausap. Umaasa ako, Arturo, na mananatiling sikreto lamang natin ito. Tiyak papatayin ako ng ating mga kababaryo. Pati na rin ang pamilya ko kapag nalaman nilang aswang ako. Pangako ho, walang ibang makakalam ng tungkol sa nangyari ngayon. Umuwi na ho kayo. At yak na hinahanap na kayo sa bahay niyo. Teka, alam ho ba nila? Hindi, Arturo. Ikaw pa lamang ang nakakatuklas ng sikreto ko. Baka iwan ako ng asawa ko kapag nalaman niyang isa akong... Huwag ho kayong mag-alala. Tutupad ho ako sa usapan natin. Salamat, Arturo. Maraming salamat. Tatanawin kong isang napakalaking utang na loob to sa'yo. Huwag ho kayong magpasalamat. Ibinabalik ko lamang ang lahat ng kabutihang ginawa nyo sa ilang taong kong pagtatrabaho sa inyo. At alam kong hindi nyo rin naman kagustuhan na magkaganyan. Pero wala kayong mapagpipilian. Malungkot nang umiti si Aling Nieves. Pagkatapos muli nagpasalamat. Tinupad kong pangako ko sa kanya. Kaya sana, Connie anak, huwag mong ipagsabi sa iba ang mga ikinuwento ko sa'yo. Opo, Tay. Kung ganun, Tay, dalawa ang aswang dito sa lugar natin. Sina Aling Delia at Lola Ebeng. Hindi anak. Hindi aswang si Aling Delia. Si Aling Nieves lahat ang naengkwentro natin. Yung puting kabayo, yung puting aso, yung puting biik. Lahat yun si Aling Nieves. Nung kabataan niya kasi, napakaputi niya. Hindi na gaanong halata ngayon kasi matanda na siya. Kulubot na ang balat. Kawawa naman po pala si Aling Delia. Siya yung inaakalang aswang ng mga tao. Tama ka anak. Kaya ikaw, huwag mo basta huhusga ng kapwa mo. Base sa panlabas sa kaanyuan lamang. Bawat tao may itinatagong lihim. Pero kahit ano pang lihim na yun o kapintasan ng kapwa natin, wala tayong karapatan para husgahan sila. Dahil lahat tayo ay tao lamang. Nagkakamali, nagkakasala. Ngunit palaging may bahagi ng ating pagkatao na nananahan ng kabutihan. Lalo na sa ating mga puso. Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Alright! Shout out sa isa sa mga malulupit na ka-team ingkong natin, si Dens Densyo. Ang lulupit din ng mga comment ni Boss Dens eh. Boss Dens, maraming salamat sa iyo. Kay Annabella, isa pa tong si Ana eh, memoryado rin ang lahat ng nilapag namin. Thank you, Ana. Kay Rhea, sabi ni Rhea lahat ng ads pinapanood niya, hindi niya ini-skip. Rhea, malaking tulong yan sa Team Ingkong. Salamat, Rhea. Shout out din kay Claire Praxel Pabellano. Thank you, Claire. Shout out rin kay Luis Way. Boss Luis, maraming salamat sa walang sawang suporta. Shout out din kay Chibi Beldad Vitancourt. Eto si Chibi, napakasipag mag-promote. Thank you, Chibi. Shout out kay John Curtis Rovenault from Chicago. Thank you, John. Kay Janus Giyang. Thank you, Janus. Alvin Manaig.
Thank you, Alvin. Charlito Pesukan Sr. Thank you, Charlito. Sa Misa Family ng Rodriguez Rizal. Misa Family, thank you. At syempre kay Pakbet Horror Animation. Team Ingkong, suportahan din po natin siya. Welcome din po sa mga new subs natin. Kay J.R. Felin, Alijah Gren, Lady Sparrow Taurus, Mary Ann Claire Sureta, and John Rosel Mazo from Malitam, Batangas City. Maraming salamat sa mga new subs natin. Shout out din kay Boyo at syempre kay Jada. Thank you, Boyo. Hi, Jada. Ayos. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. God bless po.